Muli po magandang umaga po sa bawat sa po sa atin. Ngayon po ay araw naman ng linggo. At hari nawa po na maya-maya po ay magsama-sama tayo magbigay papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Ngayon po yung talatang pagbubulay-bulayan ko po ay yung pong 1 John chapter 3 verse 1 na nagsasabi na tingnan nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama sa atin. Ibig tayo, nagginawa niya tayong kanyang mga anak na isang katotohanan na kung saan daw po ang sanlibutan ay hindi tayo nakikilala dahil ang Diyos po ay talaga naman dati ay hindi po tayo ay hindi nakikilala ng sanlibutan. Kasi nga, nagpunta nga ang ating Panginoon Kristo rito dahil po sa pagkakalumuli ng Diyos yung tayo po'y magkaroon po ng kapatawaran at kaligtasan po. No? Inadangan nga lang ay ang tao po ay hindi po siya tinanggap noong unang mga araw ng ang Diyos po na anak ng Diyos ay excuse me po, ay nagtungo po nung una dito sa lupa. Kaya naman dito makita natin yung halaga po nung pagmamahal po ng Diyos sa atin. Siya ho yung tunay na nagmamahal na wala pong, sabihin natin, walang kaplastikan, walang hinihinging anumang bagay. One-side giving nga, sabi nila dito, no? Na pagbibigay ho ng Diyos ng pagmamahal po sa atin. Kadalasan, hindi natin naintindihan. Minsan po may mga nagsishare po sa atin sinasabi nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Ang sinasabi po nila, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Dati kung gano'n parang nakaka-insulto na sabihin gano'n na parang ang tingin natin doon sa mga nagsasabi sa atin ang Diyos hindi nagmamahal. Pero yung bagay ho na makita natin dito na yung pagmamahal mo ng Diyos iba. Kasi talagang ang Diyos po, kung makikita ho natin, sometimes po, tayo bilang mga magulang, o mga magulang na ngayon, kapag ho tayo po nagkakasakit po yung ating mga anak, especially nahihirapan, minsan sinasabi natin sana ako na lang dahil mas naiintindihan ko to. Kumbaga ako mas dapat dahil bata pa siya o kaya anak natin ganoon. Pero naiba po ang Diyos Ama sa kanyang pag-ibig. Bakit po? Mismo ang kanyang anak, ang kaisa-isang kanyang anak ay sinugo pa sa atin para magbayad po ng kasalanan po natin. So napakadakilang pag-ibig po noon. At siya yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon na muli, no? Bagamat sinasabi nga nila, lahat daw ay anak ng Diyos. Totoo po yun dahil nilikha po tayo ng ating Diyos. Kaya nga lang nang magkasala po tayo, ang nangyari po ay tinanggap natin ang kasalanan o mag-agree po tayo sa sanlibutan sa kasalanan. Kaya ho nangyari, tayo po ay naging mga anak ng kadiliman. Ibig sabihin, lumakad na po tayo sa kadiliman sa kasalanan po. Nung magkasala po ang ating mga unang ninuno. At kung mapapansin po natin, lahat po na tayo ng mga pinanganak, wala po tayong kamuwangan sa spiritual na bagay. Ang alam natin, mabuhay ng ganito. At alam natin na mayroong mga reliyon, mayroong mabuti lang, okay na. Pero hindi natin naintindihan yung pag-ibig talaga ng Diyos kung ano bang pakahulugan nito para po sa buhay po natin. Kasi napakadakila ho ng pag-ibig ng Diyos. Kaya naman ang dapat lang naman natin gawin bilang papakita po nung ginawang pagmamahal ng Diyos ay sumampalataya po tayo sa ating Panginoon Kristo at maibalik po yung pagiging anak po natin. Sabi po ng Panginoon, kung sino man sumampalataya sa kanyang anak ay pinagkakaloban po na maging anak po niya. Ibig po sabihin, sa totoo lang, hindi talaga tayo mga anak ng Diyos sapagkat may nasa atin po yung kasalanan. Pero nung tanggapin natin ang Panginoon Kristo, nagkaroon na tayo ng tinatag na kapanganakang muli. Ibig sabihin, na-reconcile na po yung problema po natin sa Kanya
at nagkaroon ulit tayo ng relasyon po, no, na pagtibay na relasyon, and nagkaroon na po tayo ng fellowship po sa ating Diyos Ama. Dahil ito po ang nawala po noon. Kaya naman po, napakabuti ng Diyos, dapat po nating bigyan pasalamat na tayo po na muli, no, na ibalik po sa kalagayan. Nais po ng Diyos. Salamat po.